Baka po may ilan sa atin ngayon, may karamdaman. Maging yung mahal sa buhay natin, sa ngayon may sakit. Ito yung panahon na magpreho tayo sa kanila. Thank you po, Sir July, birthday man. Amen, birthday po niya kahapon. Happy birthday po. Salamat po, Sir. Kaya ngayon po, bago ho ako mag-share sa Word of God, nais ko lang pong mag-challenge. Hanggang ngayon po, ang Panginoon ay patuloy na nagpapagaling sa lahat ng may mga sakit. Kayo po ba'y naniwala doon? Amen? Kung paano pinapagaling ni Lord ang mga may sakit, binuhay ang mga patay nung siya po ay nandito sa lupa. Hindi po siya nagbabago at hindi po siya nagkukulang. Amen? So kung kayo po ay may karamdaman, anong klaseng sakit yon? Diabetes, cancer. Ano pang sakit meron ngayon? High blood pressure. Ano yung diagnose na sinabi ng doktor sa inyo? Kapatid, lahat ay yuyuko at susunod sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, susunod kahit sinong mga masasamang espiritu. Kahit mismo si Satanas, hindi niya kayang labanan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. At kahit anong klaseng sakit sa pangalan ni Hesus, gagaling. Amen? Hindi ang tao, ang Panginoon. Ako po ay naniniwala, hindi po nagbabago ang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo noon, salamat sa mga doktor dahil sila po ay ginamit din ng Panginoon. Ngunit higit sa lahat, si Lord, hindi lang siya gumagamit ng mga doktor, mismo ang kanyang sarili. Amen? So kung kayo po ay may karamdaman ngayon, or yung mga mahal niyo sa buhay, nasa bahay, or kahit saang lugar ngayon, pwede po itaas lang natin ang ating mga kamay. And I will pray for you for God's healing in Jesus' name. Amen? Lord, sa umagang ito, patuloy po kaming lumalapit sa inyo. At po, kami po ay naniniwala na kayo pa rin ang aming pinakamagaling and the best na doktor, Panginoon. Sa oras na ito, I command healing in Jesus' mighty name sa lahat ng may karamdaman dito sa loob ng auditorium in the mighty name of Jesus. I command healing upon that cancer in Jesus' mighty name. I take out your life. Ikaw, Espiritu na nagbibigay ng buhay ng cancer in Jesus' mighty name. I command healing upon that diabetes in Jesus' mighty name. Babalik sa normal ang kanyang blood sugar, arthritis, gout, at kahit anong karamdaman meron ng aking mga kapatid sa umagang ito. Ito ay gagaling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. I command complete healing and restoration upon that body in the mighty name of Jesus. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, and we receive the healing. Tinatanggap po namin ang kagalingan ng aming karamdaman. Salamat, Panginoon. We also pray kay Ate Elvie Lim, nasa hospital ngayon. We pray for her fast recovery in the name of Jesus. Ingatan niyo po siya, Panginoon, and we pray, Lord God, maging yung kanilang mga bill sa hospital, you can provide it, Panginoon. Salamat, Lord, sa mensahe ninyo ngayong umaga. Open our hearts. Ang buhay namin, ang iyong salita ay malinaw naming maiintindihan at malinaw ho naming magagampanan. Cover us with your precious blood. Lord, ako po ay tagapagsalita lamang. Ang mensaheng aking ibabahagi ngayon ay hindi akin kundi sa iyo. Bless the hearts and the lives of my brothers, my sisters, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. The title of my message this morning, Remaining Strong in Faith in These Last Days. Hindi ho natin pwedeng itakwil ang katotohanan
na tayo po ngayon ay namumuhay. Salamat po sa ating media team, no? Sila po yung gumagawa dyan sa ating mga PowerPoint. So, salamat po. Wala ho akong mabibigay na reward sa inyo, media team, worship team, kahit anong team meron tayo rito, no? Wala hong maibibigay, walang binibigay ang church, pero tandaan ho natin, our labor in the Lord is not in vain. No? Itong ginagawa ng media team, actually, i-reward sila ng Panginoon. Yung mga naglilinis sa ating church, nag-prepare, sa araw ng Sabado, naglilinis, kayo din ay bless the Lord. Lahat ng ating mga ushers, intercessors, may visitation team pa ba tayo ngayon? Yung mga nag-Bible study, lahat-lahat po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Okay? Kailangan ho nating mananatili sa ating pananampalataya. Narito na po tayo ngayon sa pinakahuling mga araw sa ating panahon. Kaya hindi ho tayo namamangha, sumusulpot, umaangat, dumarami ang kasamaan. Mga pangyayari na hindi nangyari noon, nangyari ngayon. Mga bagay na tinuturo ng Panginoon na bawal at kasalanan, naging okay na ngayon. Kaya very challenging sa ating pananampalataya bilang mga anak ng Diyos. Dahil nandito tayo ngayon sa panahon na kailangan talaga nating tumayo at paninindigan at ingatan ang ating pananampalataya. Napakahalaga po na nitong nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay iingatan, pangalagaan at magpapatuloy po tayo sa tunay na pananampalataya sa gitna ng mga iba't ibang pagsubok. Amen? Niligtas po tayo ng Panginoon, mga kapatid, at kailangan nating tapusin ang paglalakbay hanggang sa dulo. Hindi po tayo tinawag, hindi po tayo niligtas at hindi po binago ng Panginoon ang buhay natin upang bumalik sa putik. Hindi po tayo niligtas ng Panginoon and along the way, dahil sa mga pagsubok, bibitaw tayo sa ating pananampalataya. We are saved to finish the race until the end. Amen? Mga tunay na anak ng Diyos, hindi sumusuko kahit sa gaano man kabigat, kalakas ang problema. Amen? Hallelujah! Kailangan nating magpatuloy, mga kapatid, at kailangan nating manatiling tapat sa pananampalataya hanggang sa pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus, I know for how many times naririnig na po natin, napakalapit na po. Jesus is coming very, very soon. Hindi ho tayo pwedeng magsabi ng araw, ng oras, ng buwan at ng taon, pero sa lahat po ng kanyang binibigay na mga signs bago po ang kanyang pagbabalik ay nandito na po sa panahon natin ngayon. Basahin po natin ang Matthew chapter 24, verse 10 to 13, and then sa 2 Timothy. Matthew chapter 24, verse 10 to 13. Ito po isang warning, babala ng ating Panginoon. Hindi po ito para sa mga unbelievers or hindi mga mananampalataya. Ito po, ang babalang ito ay para sa inyo, mga anak ng Diyos, mga taong binibigay at sinusuko ang buhay sa Panginoon. Amen? Mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Verse 10, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Ito yung isa sa mga signs na binigay ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang mga disciples na lumapit sa Kanya at nagtatanong, Lord, kailan po kayo babalik? At ano ba ang mga signs na ikaw ay babalik na? Marami po. Sa mga naunang mga verses, nabanggit doon ang earthquakes, nabanggit doon ang gutom, nabanggit doon ang pagdami ng mga false prophets, pagdami ng mga false
teachers. Okay? Marami po mga signs na binigay ni Lord. At maging ang gera, ang sabi ni Jesus, makakarinig tayo ng gera at magsisiaway, maggera ang bansa, nation against nation, and kingdom against kingdom. At alam ko po, marami sa atin nga, tayong lahat po alam naman natin ang mga nangyari sa paligid natin. Amen? Bansa, patuloy pa rin ang gera sa iba't ibang lugar. Kingdom against kingdom. I just remember, pag kingdom against kingdom, alam niyo, Cambodia is a kingdom. Kingdom of Cambodia. And in Thailand also is a kingdom because they have, ang Cambodia may king, ang Thailand may king. They have queen, and mayroon din silang queens. At alam niyo ngayon, nasa conflict ngayon. Ang Cambodia at Thailand, kingdom against kingdom, no? Kaya napakalinaw at hindi po nagkakamali ang Panginoon. At isa sa binigay ni Jesus, dito sa verse 10, ang sabi niya, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Ito yung prayer natin na sa binanggit ng ating Panginoon dito na marami, hindi po tayo kasama dito. Amen? Hindi po tayo bibitaw at patuloy tayong tapat na maglilingkod sa Panginoon hanggang sa dulo. Kapuputan at ipapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Mga believers, di ba? Salamat sa Panginoon, hindi man tayo yon, pero naririnig natin yan everywhere. Mga believers to believers. Nagsasampahan ng kaso, nag-aawa ngayon, nagbabangayan. Verse 11, lilitaw ang maraming huwad na propeta at maraming maililigaw nila. Ang sabi ni Jesus, at ito po, ang nag-uusap po si Jesus dito at ang kanyang mga unang disciples. It happened 2,000 years ago. At itong sinabi niyang lilitaw sa huling mga araw, it refers to our time, sa ating panahon ngayon. Kaya huwag ho tayong mabigla at huwag ho tayong matakot. Magugulat ka na lang, makikita mo, maririnig mo kahit saan, ang daming mga nagsulputan at nagpapakilalang mga propeta. Kaya huwag ho tayo basta-bastang maniniwala at huwag po natin basta-bastang tatanggapin ang kanilang mga tinuturo. Amen? Hindi po masama ang propeta. Kasi si Lord, titingnan ninyo, lalo na po sa Old Testament, gumagamit po siya ng mga propeta. Pag may mensahe po siya, na ibibigay sa mga tao, katulad kay Jonah, Prophet Jonah, kay Isaiah, no? Si Jonah, bago po hinusgahan ni Lord ang Nineveh, nagpapadala muna siya ng propeta na magbibigay sa kanila ng warning, magpaalala sa kanila ng Word of God. Ibig sabihin, ang mga propeta na pinapadala ng Panginoon, pinapadala po niya bago or before mangyari ang isang sakuna or ang parusa. Ngayon iba. Pagkatapos ng earthquake or may baha, doon pa magsusulputan. At kung ano-ano ang mga sinasabi. Napapansin ninyo? At ang mga propeta, nag-guide sila upang ang mga tao ay lalapit sa Panginoon, hindi sa kanilang sarili. Kaya magiging careful ho tayo sa panahon natin. Kaya nga, very challenging. At binasa ho natin dito, marami ang maniniwala at kanilang maliligaw. Maliligaw, ibig sabihin, nasa tamang daan ka na, nasa tamang pananampalataya ka na, ngunit dahil naniniwala ka sa mga bulaang propeta, naliligaw ka na sa katotohanan. Kaya actually, ito yung mga isa sa mga challenges natin ngayon sa ating pananampalataya. Let us all be careful. Hindi lahat ng naririnig natin sa social media, yung mga preachings, kahit yung mga vloggers, hindi ibig sabihin, views nila, millions, maraming followers, at kung sinasabi, ano yung tinuturo nila ay tama at totoo na po yun.
No, you have to examine it yourself, kapatid. That is why, dito sa ating church, ini-encourage po namin kayo na magbasa ng salita ng Panginoon. The Word of God ay hindi lang po para ito sa akin as pastor. Hindi lang po para ito sa ating mga church leaders. Ito po ay para sa ating lahat. Kayo mismo. Kaya nga binigay ito ni Lord para sa lahat. Kaya palagi ko po kayong pinaalahanan, nire-remind at ini-encourage, please, spend time reading His Word. Paano mo madidiscern or malalaman ang mga false teachers, mga false prophets, kung wala ho tayong panahon na magbasa ng Word of God? Lahat po dito nakasulat na. Ang kulang na lang natin, hindi natin binabasa. Paano natin maprotektahan at maiingatan ang ating pananampalataya kung wala tayong time sa salita ng Panginoon? IFL, ICD, my church. Ang tanong ko sa inyo ngayong umaga, are you still reading this book? Amen? Kasi kung hanggang ngayon, ilang taon o ilang buwang hindi ka na nagbabasa ng salita ng Panginoon, I tell you the truth, hindi po okay yun. Something is wrong with your spiritual life. The Word of God is pagkain ng ating kaluluwa. At hindi mo ito binabasa ilang buwan at ilang taon at ilang linggo na. Buhay pa kaya ang kaluluwa mo? Ang espiritu mo? Di ba yung katawan mo, physical katawan natin? Pag isang linggo lang ho, hindi tayo kumakain, maging isang araw lang, manghihina. At kung tuloy-tuloy, hindi tayo kakain, anong mangyari? Mamamatay tayo. Same thing with our spirit. We need to spend time. The Word of God. Kung si Jesus mismo nag-aaral ng salita ng Diyos, tayo pa kaya? Amen? At verse 11, lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maililigaw nila. 12, lalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Hindi sinabing manlalamig ang pag-ibig ng maraming tao kasi tao, general yon. But dito, very specific ang Panginoon. Mananampalataya, kasama po kayo dyan kung hindi tayo maging maingat, kung tayo po ay pabaya sa ating pananampalataya sa Panginoon. Lalaganap ang kasamaan sa huling mga araw. At ito po iyon, ang huling mga araw. Nakakatakot. Sa panahon namin ngayon, noon, sa aking kabataan, sa buong elementary life ko, sa high school, maging sa college, never ho akong nakakarinig na may mga nangyayaring krimen sa loob ng school, maging saksakan or barilan. Takot na takot kami sa mga teachers noon. Kaya pag hinahawakan ng aming ginaganyan kami, talagang takot kami. Hindi kami nalilate at ginagalang po namin ang mga teachers ngayon, iba. Very opposite. Mga teachers takot na sa mga estudyante. Di ba? At may mga nangyayari ng hindi nangyari noon. Barilan. Biro mo sa loob ng school. Hindi ito college ha, high school. May nangyaring barilan, estudyante. Grabe ho talaga ang influence, ang kasamaan. Ginagamit ng Panginoon ang social media at the same time ginagamit din ito ng kalaban para matutupad ng ating kalaban ang kanyang layunin. Nung sinabi po ni Jesus sa Matthew chapter 10 verse 10, the enemy, who's that enemy? Sino ang kalaban natin? O hindi yung katabi mo. Malinaw po yun ha. Kahit yung katabi mo o nasa likod mo, nasa harap mo, minsan nag-iba ang ugali niyan
Minsan nakakasimangot yan, sinasimangutan ka, hindi yan ang totoong kalaban mo. Amen? Ang tunay at totoong kalaban natin, hindi nakikita si Satanas. At ang kanyang layunin, to kill, to destroy, at to steal. Pagpatay, pagnakaw, at pagwasak. Kaya itong mga nangyari ngayon, nakakalungkot. Kahit mga bata ginagamit na ng kalaban upang gumawa ng krimen. Normal po ba ito sa panahon natin ngayon? Grabe po. Very challenging. At dito din malalaman kung ikaw, kung tayo ay tunay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Dito actually masusubukan. Kasi ang tunay na may pananampalataya sa Panginoon, kahit may problema, may mga pagsubok, nagpapatuloy pa rin. Amen? Hindi nagtatampo sa Panginoon. Nagpapakita pa rin paglinggo. Amen? Hallelujah. Lalaganap ang kasamaan. At dahil sa paglaganap ng kasamaan, alam ba ninyo sa panahon ng kasamaan, anong nakikita natin sa paligid ngayon? Yung mga sinasabi ng Panginoon na bawal at kasalanan, hindi na kasalanan ngayon. Malinaw ho sa sinabi ng salita ng Panginoon, bawal ang same-sex marriage. Ngayon, walang bawal. Karapatan mo po yon. Yes, karapatan mo yon. Pero pagdating ng panahon, hindi ka i-judge ni Lord according sa karapatan mo. I-judge ka ng Panginoon ayon sa kanyang sinasabi dito. Ano man ang paliwanag na gagawin natin, kapatid, sa araw ng paghuhukom, ang lahat ng iyon ay walang saysay, walang halaga, dahil ang mas mahalaga ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sisigaw man ang buong mundo at magsasang-ayon man ang buong mundo na okay lang magpapakasal ang lalaki to lalaki. Si Juan magpakasal kay Juan, si Maria magpakasal kay Maria. Magkakaisa man ang buong mundo, hindi magbabago ang standard ng Panginoon. Hindi magbabago ang salita ng Panginoon. At sa araw ng paghuhukom, hindi ho tayo makakatakas. Amen? Mananampalataya man tayo or hindi, isa-isa tayong haharap sa Panginoon. Wala ni isa ang makakatakas sa Panginoon. Grabe ang kasamaan. Ano pa? No, grabe. Nakakatakot at kung wala kang pananampalataya, madi-discourage ka. At dahil sa paglaganap ng kasamaan, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Manlalamig. Grabe ngayon. May kilala ka bang believers active sa church, mananampalataya noon, ngayon hindi na nagpapakita? Ito yon. Nanlalamig. Nanlalamig sa paglilingkod sa Panginoon. Verse 13. Ngunit, basahin nga natin. Nakakasulat pala dyan eh. Verse 13, sabay-sabay tayo. Yan ba ay malalim na sinabi ni Jesus? Naintindihan ba natin yan? Kailangan pa ba natin ng isang theologian? O kailangan pa ba natin ng pumunta ng seminary para maiintindihan ang verse na ito? Anong naiintindihan natin sa verse 13? Clear at direct ang sinabi ni Jesus. Ano raw? Ngunit, sa 12, lalaganap ang kasamaan. Maraming mga Christians, and I pray na hindi po kasama ang IFLCDMI Church. Amen! Kaya nga sinabi ko sa inyo, sa pagbabalik ng Panginoon, upuan na lang ang maiiwan dito sa loob ng church kung mangyari man yan during sa worship natin. Amen? Lahat po tayo sasama pag mangyari na po ang rapture, which will happen anytime.
Walang maiwan dito sa church. Amen? Kung kayo'y maiwan, kayo na ang magbayad ng bills dito. Kayo na ang magbayad at pupunta sa Meralco. Pero kapatid, walang maiwan. Amen? Dahil lahat tayo ay may pananampalataya sa Panginoon. Ang sabi ni Jesus, lalaganap ang kasamaan, manlalamig ang pag-ibig ng maraming, hindi maraming tao, maraming mananampalataya. Believers, Christians. Malinaw po yon. At ang sabi ni Jesus, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay hindi tayo niligtas ng Panginoon ngayon upang along the way sa gitna ng ating paglalakbay ay hihinto at titigil tayo sa ating pananampalataya. Tinuturuan ho tayo ng Panginoon, kapatid, na tayo po ay kailangang magpapatuloy. Amen? Si Jesus na po ang nagsabi niyan. Hindi na ho natin kailangang himay-himayin, word for word. As believers, Jesus is telling and commanding us, we need to faithfully serve Him until wakas. Wakas po niyang wakas ng mundo or wakas ng buhay mo. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Ligtas na po tayo ngayon. Amen? But the Lord is telling us, wag ho tayong titigil. Ako, marami na po akong naririnig. Mga balita, mga kilalang, mga worldwide po, mga kilalang mga Christians, mga composers, talagang kilala, gumagawa ng active sa ministry at biglang tumigil. Iniwan ang pananampalataya. Isang kilalang Christian singer. Sikat na sikat at very anointed yung kanyang kanta. Ngunit nasaan na po siya ngayon? Nasaan na po siya ngayon? Tumigil sa pananampalataya dahil ang sabi niya, siya pala ay hindi lalaki. Siya ay babae. May wife po yun, may family, may anak, may asawa. Active sa ministry. Kaya sabi ko nga sa inyo, very challenging ngayon kung mahina ang pananampalataya mo, kapatid. And I don't believe na ang taong ito ay alanganin sa kanyang pananampalataya. Composer nga, singer. Maganda yung mga message niya. But sa gitna ng kanyang paglalakbay sa kanyang pananampalataya, bumitaw at nag-declare na siya pala ay bakla. Nagkahiwalay sila ng misis niya ngayon. Ang taong iyon ba ay nasa pananampalataya pa? Ito yung sinabi ni Jesus. Magiging careful po tayo. Magiging maingat ho tayo. Si Judas, isa sa 12 disciples ng ating Panginoong Hesus, anong nangyari sa buhay niya? Hindi siya nagpapatuloy sa pananampalataya. In fact, he killed himself. Nasa langit ba siya ngayon? Son of perdition. Wala eh. Ang sabi ng salita ng Panginoon, nasa kapahamakan. Kaya tayo ngayon, huwag ho tayong parelax-relax at magiging kumpiyansa sa ating pananampalataya. Kailangan nating panghawakan at iingatan ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen! Kailangan nating magpapatuloy. Huwag ho tayong titigil. Sabi po yan, malinaw po yan, na sinabi ng ating Panginoong Hesus. At ito po ang paniniwalaan ko kaysa kung ano-ano pang mga klaseng explanation.
Kahit grade 1 na bata, section 10, itong verse 13, malinaw ang meaning. Amen? Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas. Kailangan po nating magpapatuloy. Yes, may mga kasamaan. Grabe na po. Pero ang mga anak ng Diyos, hindi nanghihina sa pananampalataya. May problema. Mas lalong naglilingkod sa Panginoon. May mga pagsubok, mas lalong lumalapit sa Panginoon. Amen? Sino bang walang problema rito? Taas kamay. Sino bang perfect dito? Walang kasalanan. Sino bang perfect? Kasi kung perfect ka ngayon, sabi ko sa iyo, umalis ka na rito sa IFLI Cinema Church. Baka mahawaan ka. Hindi kami perfect dito. Nakadepende lang ho kami sa biyaya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kahit perfecto ang pangalan mo, or perfecta. May mga kakulangan pa rin tayo, pero salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang biyaya. Amen? Kaya Matthew 24, verse 10 to 13, napakahalaga po noon. Basahin din po natin ang 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Tandaan mo ito. Actually, sabi si Paul po ang nagsabi nito, tandaan mo ito kay Timothy. Okay? Kay Timothy. But, ito po ay sinulat dito dahil ang message na ito, reminders na ito, hindi lang para kay Timothy. Para sa mga believers sa panahon natin ngayon. Para sa atin din ito. Kaya sabi ni Paul, tandaan mo ito. O sabihan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Kasi inaantok na. Tandaan mo ito. Sabihan mo. O tingnan mo. Kapatid, tandaan mo ito. O yung inaantok na, hawakan mo. Hoy, gising! Hallelujah! Tandaan mo ito. Magiging mahirap ang mga huling araw. Sabi ni Paul yan, in agreement sa sinabi ni Jesus sa Matthew. Si Paul mismo, guided by the Holy Spirit, hindi po siya nagtuturo sa kanyang sarili. Guided by the Holy Spirit, sabi niya, magiging mahirap ang huling mga araw. Ang mga huling araw, kailan yon? Sa panahon natin ngayon. Okay? Dahil magiging makasarili ang mga tao. Makasarili, self-centered. Gusto nila ang buong mundo, sila lang ang nakasentro, nakafocus. Gusto nila sa church, sila palagi ang pinapansin. Kaya pag may mga blessings, gusto nila, sila ang palaging nauuna. Ito yung mga taong mga self-centered. Kaya hindi nahuhuli sa pag-selfie ng selfie. Di ba? Kaya nga palaging nagsiselfie. Kahit sa loob ng CR. Di ba? May mga tao ngayon, basta kakapasok lang niya sa CR ng, halimbawa, sa mga mall na malilinis, nagsiselfie agad. Ito yun, mga signs ng mga taong self-centered. Sakim sa salapi. Di ba? Sakim sa pera. Marami ng pera, gusto pa rin yumaman. No? Binigyan na isang malita, gusto pang dagdagan ng 5 malita. Yun. Walang satisfaction. Ito yung mga tao, sabi ni Paul, sabi ng salita ng Panginoon, ito yung mga attitude, ugali ng mga tao nitong mga huling araw. Mayabang. Mga mayabang, mag-amin naman dyan. Salamat sa Panginoon, wala. Mapagmataas. Ano ba ang opposite ng mapagmataas? Mapagkumbaba. Amen.
Sa halip na magpapasalamat at makikinig, iniinsulto kayo. Masuwayin sa magulang o mga young people. Amin naman kayo dyan. Kanina, bago tayo pumunta sa church, sinunod ba ninyo si nanay o si tatay? Last week, wag po sana na kayo ang katuparan itong sinasabi sa 2 Timothy. Mga anak, ha? Sinabi ito ng Panginoon through Paul. Kaya mga anak, kahit gaano nyo kagaling sa school, summa cum laude, magna cum laude, cum, ano pang mga cum kayo mayroon? Yung nanay mo, tapos lang ng elementarya. Wala pa rin kayong karapatan na laitin at insultuhin ang mga magulang ninyo. Amen? Bakit nanay at tatay nag-amin? Gusto ko mag-amin, mga young people. Mga young people, amen! Pag sabi ni nanay, maghugas ka ng pinggan, maghugas ka ng pinggan. Huwag na yung parang ibon. Wait. Di ba? Maglinis na agad. Naghugas nga ng pinggan, nagulat si nanay. Anak, isa lang yung pinggan natin, bakit nagiging 4 na? Hinahampas eh. Wait, tapusin ko muna ito. Baka matalo ako. Kasi nag-online game. Mga anak, hindi pa rin tayo lusot sa utos ng Panginoon. Gusto ninyo magkakaroon ng mahabang buhay? May pangako si Lord doon. Igalang ninyo ang mga magulang ninyo. Oo. Sasabihin mo lang, mas mabait at mas magaling ka sa nanay at tatay mo. Wala ka pa rin karapatan na maghari-hari sa bahay. Anak ka pa rin at susundin mo sila. Mga magulang naman, huwag ninyong i-provoke yung mga anak ninyo. Show to them a good example as mga believers. Huwag ninyong laitin at huwag ninyong gagalitin yung mga anak ninyo. Kayo naman, mga tatay, mga nanay, nilalait ninyo yung mga anak ninyo, challenge nyo, anak, ang hina mo sa school. Wala ka man lang award. Grabe, tingnan mo yung kapitbahay mo. Grabe. Namumunga ang liig ng napakaraming medalya. Sagot naman ng anak, tatay, parang saan ba kumana? Di ba sa'yo? Tatay, parang sinabi ng anak, kung mahina man ako sa klase, dahil mana lang ako sa'yo. Bakit nung ikaw ano bang award na-receive mo? Di ba? Kalabasa Award. Nung ako nagtrabaho pa sa media noon, mga pulpul ng mga government official, yun ang tawag namin. Pag may mga issue kami against any government official, pinagkakantsawan namin sa radio at binibigyan namin ng Kalabasa Award. Hindi maganda yon. Ano ro? Saan na tayo? Oy, hindi ko naririnig ang mga anak na nag-amin. Ay, isa lang. Lulu yata yun. Mga young people, taas kamay! Young people, taas kamay. Ay, huwag kayong matakot. Huwag kayong mahiya. Taas kamay. Dami niyo rito, ilan lang nagtaas ng kamay? O, huwag kayong masuwain sa mga magulang ninyo. Ang mga batang masuwain at hindi masunurin sa mga magulang, hindi nagtatagumpay at hindi tumatanda. Yung mga mata, young people, na hindi sumusunod sa mga magulang, hindi tumatanda, maagang namamatay. Yun nga sabi niya, iba? Mahabang buhay pag ikaw ay masunurin sa mga magulang. Pero pag hindi, ayun nga, hindi nga tatanda. Kasi maagang, kayo nang magdugtong doon. Masuwayin sa magulang, walang utang na loob. Walang utang na loob, may utang sa labas. At hindi makadiyos. Verse 3, ayaw nilang makipagsundo sa kaaway nila. Sino bang may mga kaaway dito? Ilang taon na ho kayong nag-away. Hanggang ngayon, hindi pa kayo nagkakasundo. Ito yon. Kaya hindi ho magandang testimony sa isang Kristiyano na hindi nagpapatawad.
Sabi nga doon kay Jesus, pag nag-offer kayo, nagbibigay kayo ng offer niyo sa church, pagdating niyo sa harapan, naalala ninyo yung kalaban mo, bumalik ka sa upuan mo, patawarin mo, humingi ka muna ng tawad. Di ba? Ganon ho kahalaga ang pagpatawad sa ating kapwa. Kahit sabihin mong, hindi, mali naman siya pastor eh. Wala akong mali, siya ang mali. Wala pa rin tayong dahilan. No? We need to forgive. Amen? So kung kayo po ay mga kalaban ngayon, ilan na pong taon, buwan, tinataguan, iniingatan po ninyo yan, kapatid. Sino po ang may stress? Hindi siya, ikaw. Release that in Jesus' name. Amen? Kaya hindi ka matitigil, palaging taas yung blood pressure mo. Eh di ba? Umiiwas naman ako ng taba, ng baboy. Iniwasan ko lahat ng bawal. Napakataas pa rin ang blood pressure. Ayun pala, may galit sa puso eh. Hindi nagpapatawad. Lalo na pag naririnig niya, oy, apa, may bagong sasakyan. Galit, walang hiya talaga yun. Dami mo na sinabi. Anong nangyari doon? Ay mas lalong tumataas ang blood pressure. Kaya, yumayaman ang mga doktor. Kahit anong inom ng gamot, walang nangyari. Kasi, wala pala, nandoon ang unforgiveness. Gusto mong magpahinga? Magpatawad ka. Kung gusto mo na ng RIP, pahinga din yun eh. Rest in peace, o huwag ka nang magpatawad. Verse 4, hindi lang yan. Mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, halip na maibigin sa Diyos. Verse 5, pinapakita nilang makadiyos, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Mga nagpapakunwaring makadiyos. Di ba? Nandyan pa rin sa church yon. Salamat at wala dito. Kung meron man, hindi ko lang alam. Amen. Nagdadamit na parang Kristiyano. Mag-ingat tayo. Mukhang mabait. Pero ang tunay na makadiyos, kapatid, hindi during sa Sunday morning. Hindi. Kasi minsan nagpapakunwari tayong mabait. Di ba? Ang mga nagpapakunwari, mag-amin nga. Wala, di ba? Kasi tinamaan. Hindi nagpapakunwari. Walang ginagawang, ang tunay na makadiyos, walang inaalagaan, walang tinatagong kasalanan. Open book siya sa Panginoon. Ang tunay na makadiyos, careful and very careful siya kahit sa mga ginagawa, pinapanood niya sa cellphone. Palagi kong binabanggit ang cellphone kasi ito ngayon ang pinakamabigat na challenge sa mga lalaki at babae, isang pindot lang. Hawak mo na actually ngayon ang buong mundo. Di ba? Hindi yung hawak mo ang bit. Di ba yun? Hawak mo ang buong mundo dahil sa cellphone. Di ba? Isang pindot lang, alam mo na ang nangyari sa iba't ibang bansa. Live yun. Isang pindot mo lang, mapanood mo na ang gusto mong panoorin. Magiging maingat tayo. Mga anak ng Diyos, dito po, yes, nandito po ang Bible, napanood, pero nandito din ang mga hindi magagandang tanawin. Ang tunay na makadiyos, intentionally iniiwasan ang mga bagay na naririto na hindi nakakatulong sa ating relasyon sa Panginoon. Kaya kung kayo may mga app dyan, nilalagyan pa ninyo ng password, kapatid, alam ni Lord dyan. I-delete na ninyo yan at humingi kayo ng forgiveness, patawad sa Panginoon. Hindi tayo ibibless ni Lord. Mga taong mapagkunwari, mukhang makadiyos, pero may tinatagong kasalanan, hindi tayo ibibless. Kahit anong sipag mo, anong gagawin mo sa trabaho, hindi ka pa rin aasinso. Asinsuka pa rin kayo. Asinsuka. Why? Dahil may tinatagong kasalanan. Sa mga huling araw,
Kaya ngayon, maraming mga pumupunta sa church. Paglinggo, mukhang makadiyos. Kahit mga politiko ngayon, magiging careful tayo. Mga politiko, karamihan, mga camouflage. Ano yung camouflage? Pag nandyan sila sa gathering ng mga Christian, parang Christian din yon. May memory verse din yon. Mga ganun yun eh. Kaya hindi ako naniniwala agad yung mga politikong ang dami-daming mga kinukote na mga verse, pero hindi naman makikita sa buhay nila. Amen? Ang mga politiko kasi gagamitin at gagamitin kayo para matutupad yung mga pansariling plano nila. Kaya kahit saang lugar at anong mga gatherings, pag maraming tao, nandyan yan, parang mga langaw yan. Kaya magiging maingat tayo. Amen? Hallelujah! Hindi mapagkunwari ang tunay na anak ng Diyos. Hindi perfect pero walang tinatagong kasalanan. At ang sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, iwasan mo ang mga taong ito. Iwasan mo na yung katabi mo ngayon. Hindi. Huwag kang lumipat. Ba't ka lumipat sa ibang upuan? Pastor, sabi mo iwasan siya pala. Iwasan mo ang mga tao kasi hindi ito nakakatulong sa pananampalataya mo. Pag ito ang palagi mong kasama, lalo na pag hindi mo sila sinisiran, malamang magiging katulad din tayo sa kanila. Mukhang makadiyos. Mukha lang. Pero ang totoo, parang mga wolf na nagdadamit ng damit Kristiyano. Amen? Sabi ni Paul, iwasan mo. Kasi hindi yan makakatulong sa pananampalataya mo. Dadalhin ka sa mga taong ito sa kasalanan. Amen? Okay, malapit na tayong matapos. 5 puntos na lang. Okay, how to remain strong in the faith in these last days. Magbibigay lang ako ng, actually, 4. Ayoko kasing 3 points lang kasi yung 3 points. No? Yung 3 points, pag mga 3 points, ang preacher nagbibigay ng 3 points. Para lang po yan sa mga kapatid nating mga Baptist. 3 points lang talaga yun sila. Tayo po, 4 points tayo. Lamangan natin sila ng konti. Kailangan natin, para magiging sulit pa rin tayo sa pananampalataya sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng mga pagsubok sa panahon natin ngayon, kailangan pa rin natin nandito, wala tayong iba, sa Word of God pa rin tayo lalapit. We must be grounded sa salita ng Panginoon. Kaya palagi kong sinasabi sa inyo, kapatid, please, libre po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Hindi na kayo nagbabayad nito. At pag nagbabasa kayo, you will be blessed. I tell you. At gagabayan po tayo. Kaya palagi ko pong sinasabi sa inyo, spend time. Kung may time kayong makipag-usap sa kaibigan mo, you have time na makipag-usap at mag-aral sa salita ng Panginoon. Okay, Psalms 119 verse 105. Ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking daanan. Liwanag. Hindi ka makakalakad ng matuwid kung madilim ang daan. Hindi mo alam, yung inaapakan mo pala ay butas na, hukay na. Pero, kung nandyan ang salita ng Panginoon sa buhay mo, ang Word of God ay magbibigay sa iyo ng gabay para hindi tayo magkakamali sa direksyon, maging sa mga plano at direksyon natin, kapatid. Amen? Ilaw. Ano bang service ng ilaw? Ano ba ang purpose ng ilaw? Nagbibigay ng liwanag, ng guide. Diba? Para hindi tayo mapahamak. That's the purpose. Para makita natin. Paano natin makita at paano natin malalaman? Hindi tayo nagbabasa. Kaya always read the Word of God. Joshua chapter 1 verse 8, ito yung isa sa mga memory verse natin sa 2025. Huwag mong kalimutang basahin. Ang ano? Aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad
ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad at magtatagumpay. Kulang yata yung pagkasulat ko dyan. Kulangan na ilang words. Magiging matagumpay ho tayo. So ang instruction nga ni Joshua, I believe it's guided by the Lord. Basahin natin ang Word of God. Hindi lang po pag Sunday. Sabi nga rito, araw at gabi, para malaman natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. The Word of God is treasure. It's more precious than gold. Amen? The Bible, para malaman natin ang mga false teaching, pag-aralan natin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay tinawag bilang mga Kristiyano, hindi lang upang magkakaroon ng Bible. Ha? Tinawag sa tayo mga Kristiyano, hindi lang may Bible tayo, kundi binabasa natin. Amen. Pinapaniwalaan natin at sinusunod natin. Ang tunay na Kristiyano, may Bible po yon. At hindi lang yan nakadecorate sa bahay. Binabasa at sinusunod ang mga sinasabi ng Panginoon dito. Kumusta po ang ating Bible reading? Pag sabi kong Bible reading, either sa cellphone ninyo, Bible reading, or dito, mga books katulad ng ganito. Kumusta po, kapatid? Gusto ko po kayong masinsinang tatanungin tungkol po sa ating Bible reading. Kasi kung tayo rito nakikinig lang po at walang application, ang sabi po ng salita ng Panginoon, dinadaya lang po natin ang ating sarili. At kung nakikinig lang po tayo, hindi natin ina-apply, ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 7, para tayong taong hangal. Para tayong taong hangal. Gusto mo bang tawagin kang hangal? Ha? Anong gagawin mo? Katabi mo ngayon, sasabihin kang hangal. Di ba? Kukunin mo yung inuupuan mo, ihahampas mo sa kanya. Magagalit ka. Pero ang sabi ni Jesus, hangal ang mga taong nakikinig sa salita ng Panginoon, ngunit hindi sinusunod. Kasi nandoon sa application ang pinakamahalaga. Nagbabasa tayo ng Word of God, walang application pagdating ng bagyo. Guho pa rin. Bagsak pa rin. We need application. Amen? Develop a consistent prayer life. Kapatid, itutuloy pa rin natin ang prayer life natin. Ang panalangin ay nagpapatibay sa ating relasyon sa Diyos, nagtuturo sa atin na umasa sa Kanyang kapangyarihan sa halip sa ating sariling lakas. Sa panahon ng mga pagsubok at kahirapan, ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng karunungan, kapayapaan at espiritual na kalakasan. Mismo si Jesus po, siya po ay palaging nagpray. At sabi niya sa Luke chapter 18 verse 1, no? Nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. 1 Thessalonians 5:17, laging manalangin. Hindi siya paminsan-minsan. Ephesians 6:18, at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Amen? Patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga binabanal. Kaya pala binabanal, mga saints. Bawat anak ng Diyos, ang tawag ni Kristo ay mga santo ho tayo. Amen? Ang totoong santo or saints, buhay pa po. Hindi yung dinideklara lang kayong saint at patay na, hindi. Tayo po, pag tinanggap natin si Kristo, hindi tayo perfect. Pero sabi ng salita ng Panginoon, mga banal ho tayo, mga saints. Kayong katabi mo ngayon, sabihin mo, Saints Rick. Di ba? Ano pangalan ng katabi mo? Huwag mo lang siya gagawan ng revolto at gawin mong patron sa pista. Iba na yun. Amen? Mga santo tayo. Amen? Okay. Huwag kayo, So, number 3, be active in sharing the gospel. Ito pa rin, dito pa rin tayo kapatid. Gusto mo magiging matibay ang pananampalataya mo?
Pag nagsishare tayo ng gospel, hindi lang sila ang maliligtas, ikaw din ang nagsishare, mabibless ka, magiging matibay ang pananampalataya mo. Okay? Acts 5:41, araw-araw pumupunta sila sa temple. Ito yung mga believers. At sa mga bahay-bahay, patuloy ang kanilang pagtuturo at pagpangangaral ng magandang balita na si Jesus ang Kristo. Romans 1:16, ang sabi ni Paul, hindi ko kinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. Unang-una, bakit hindi tayo nakapag-share ng balita? Good news, magandang balita. Hindi dahil hindi tayo na-equip. Nahihiya tayo. Natatakot tayo. Pero sabi ni Paul, hindi tayo dapat mahiya dahil ang gospel, ang word of God, ito lang ang tanging magbibigay ng kaligtasan sa mga tao dito sa mundo. Kaya dapat tayo mga representative. Hindi tayo mahihiyang mag-share ng gospel. Amen? Ito rin ang utos ng Panginoon. Di ba? Matthew 28, 18, 19 to 20. Go and make disciples, baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teach them everything I have told you. Kung ano yung mga tinuturo ni Jesus sa mga disciples, ang sabi ni Jesus, ituro niyo yan sa mga tao. Yung ano yung mga tinuturo sa atin ngayon, ito sasabihin din natin sa mga tao. Hindi ho tumitigil ang evangelism, lalo na sa panahon natin ngayon. We must go and share the gospel. Ilang taon na ba tayong nagiging Kristiyano? Baka nag-golden anniversary na kayo sa pananampalataya mo. Ilang taon na ba ang nadala mo sa paanan ni Lord? Kung wala pa, problema yon. Hindi mo pa nasunod ang utos ni Lord. Amen? So I would like to challenge you, kapatid, kasi mayroon pa tayong Holy Communion ngayon. Itong huling mga araw, maraming haharapin, challenging ating faith. But if you know kung sino ang pinaglilingkuran mo, hindi tayo bibitaw sa Panginoon. Hindi tayo bibitaw sa ating pananampalataya. Amen? Kayo ba ay convinced at naniniwala na ang hinahawakan mong pananampalataya ngayon ay totoo? Anong pananampalataya yon? Na si Kristo lang ang ating tagapagligtas. Amen? Ang ating kaligtasan ay makuha natin through kay Christ lang, walang iba. Good news ngayon eh. Bakit good news? Kasi pinaghirapan na ni Kristo ang lahat doon sa cross. Hindi na tayo maghirap doon sa cross, kaya good news. Ang gagawin lang natin, tatanggapin natin. At yan ang ginawa natin, tinanggap natin. Kaya nagiging anak tayo ng Diyos. Ngayon, hindi pa tapos ang mission. You receive it, you share it. Huwag mong suluhin ang blessings na yan, kapatid. Binibless ka ni Lord para ibahagi mo yan sa iba. Amen. Hindi ko po alam yung mga challenge ngayon, but I would like everyone to please stand up. Tumayo po tayong lahat bago tayo mag-Holy Communion. Gusto ko po kayong encourage. Sa panahon ngayon, sinusubukan ng pananampalataya mo, huwag kang bumitaw, kapatid. Malinaw po ang sinabi ng Panginoon. Kailangan nating magpapatuloy. Kailangan nating magpapatuloy ng tapat sa pananampalataya. Kung kayo po ay may struggle, for the past weeks, months, maging year, nanlalamig ho kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Alam mong nanlalamig ka na, bakit? Wala ka nang ganang magbasa ng Bible. Wala ka nang ganang mag-pray. Wala ka nang ganang pumunta sa church at sambahin ang Panginoon kasama ang iyong kapatiran. Wala na. Lahat ng gawain ng Panginoon, wala na. Walang halaga sa inyo. Ang ibig sabihin nun, malamig ka na sa iyong paglilingkod. If you are that person, be honest sa Panginoon, I will pray for you. Dikit po natin ang ating mga mata. Maging totoo lang ho tayo. Aminin ho natin ang ating pagkukulang sa Panginoon. Pagkukulang natin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanyang salita. Kaya sa umagang ito, kinakausap po kayo ng Panginoon. I am here to pray for you, kapatid. Bago tayo mag-communion, I want to pray for you. Nababalik ho tayo. Ang apoy sa pananampalataya ay babalik. Kung kayo po ay nanlalamig, may panahon pa po na bumalik tayo sa tunay na pananampalataya. Allow me to pray for you, kapatid. Lord, sa lahat ng aking mga kapatid dito sa loob,
Hindi ko po alam ang kanilang mga private life, ang kanilang mga struggle. Ngunit alam mo, Panginoon. Alam mo kung sino po ang nanlalamig sa aking mga kapatiran sa panahong ito. And I pray, Lord, I pray for the fire of revival. Babalik yung apoy, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. I pray for this brother. I pray for this sister in Jesus' mighty name. Babalik ang kanyang sigasig sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kapatid na ito. Sa kanyang mga struggle, bigyan mo siya ng kalakasan. Ano man ang kanyang mga prayer ngayon, ibibigay mo sa kanya, Panginoon. Salamat, Lord. At kung matagal na po siyang hindi nagbabasa ng iyong salita, bigyan niyo siya ng gana, Panginoon, to read your word. At kung siya po ay hindi na nag-pray, bigyan mo siya ng time, bigyan mo siya ng lakas, intentionally, magpapakumbaba at mag-pray siya sa iyo. At Lord, I pray, ng kapatid na ito, ay magpapagamit sa iyo, Panginoon. Magbabahagi ng iyong salita sa iba. Lord God, bigkisin po ninyo kami, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Lord, allow us to encourage and ignite one another. Pag may nakikita kaming nanlalamig, Lord, i-encourage po namin. Magtulong-tulungan ho kami, Panginoon, at hindi magturo-turuan. Lord, I pray and I speak blessings sa aking mga kapatiran dito sa IFL ICT My Church, dito sa loob ng auditorium, maging nasa online. Bless them, Lord God. Kami kayo po ang magiging sentro sa buhay namin. Nitong mga huling araw, Panginoon, walang ibang iniisip at iniibig ang aming puso maliban lamang sa iyo. Tinatanggap po namin, Panginoon, ang iyong favor, ang revival. In the mighty name of Jesus. Amen and amen.